Hello. Muli po, magandang umaga sa atin pong lahat. So, ngayong araw pong ito, kayo po ay muli pahinga po sa aking pong pagmumuka. Meron po tayong guest preacher o guest speaker na galing pa po sa malayong lugar ng Pasig. And ito pong taong ito ay isa po sa mga tumulong po sa akin para mabuo po yung aking pananampalataya nung ako po ay bata pa. So, pagka nag-uusap po about theology, siya po yung madalas ko pong tinatanong nung bata po ako. So, ito pong taong ito ay nakasama ko po nung ako po ay 12 years old. Nung kami po ay nasa Block 5, Mauway. Napakalapit po ng taong ito sa puso ko po. Especially po sa nanay ko, kasi po siya po ay bunsong kapatid ng aking pong nanay at nag-iisa pong tatay ni Sister Mimay or ni Sister Army po. So they call her. Nag-iisa pong father-in-law ni Brother Charles. So siya po ay isang estudyante ng, kung tama po yung pagkakaalala ko, Baptist Bible College of Bethany. And he's also an aspiring missionary. Kaya po sana mamaya po, wag niyo pong kalimutan. Siguro mamaya po after niya mag-preach and matapos po yung kanyang prayer, we can also pray for him as a part of our commitment sa kanya. Dahil or thanks natin, gratitude sa kanya pong paghahatid o pagpapagamit po sa Panginoon para ihatid po yung kanyang salita ngayong araw pong ito. Kasi hindi po madali ang buhay ng missionary and hindi po lahat ng tao ay para po sa pagmimisyon. Dahil pagka nasa mission po, wala kang choice kundi talagang kainin kung ano yung hinain sa'yo. So without further ado, ito po, ang taong ito ay ang akin pong uncle, a very close uncle po sa akin. I-welcome po natin si Preacher Mike Del Rosario. Good morning po sa inyong lahat. Pwede pong pakisuyo po yung aking slides. Dali lang po magsa-set up lang po. Thank you. Okay po, mag-aayos lang po ako saglit. Ako po si Preacher Mike Del Rosario. Katulad nga po ng nasabi ni Pastor Zorel, ako po ay ang kanyang uncle. Ako po ang bunsong kapatid ni Mrs. Gigi Guanzon. Okay. Sandali lang po Set up lang po ako. Yan po. So ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa buhay ni Jonah. Sa Sunday School, alam naman po natin, familiar naman po tayo sa buhay ni Jonah. Jonah is a runaway prophet. Siya po ay tumakbo sa paglilingkod sa Panginoon. So yun po ang pag-aaralan natin, bakit siya tumakbo. So, madali lang po Tensya na po Marami po akong gadget. Kasi po malabo na po yung mata ko, so hindi po ako nakakapag-Bible. Kaya ang Bible ko po, nandito na rin po sa gadget. Sandali lang po. Okay, si Jonah po ay... Si Jonah po ay nabuhay nung Old Testament sa panahon po ng mga hari, kings. So siya po ay prophet sa Northern Kingdom, sa taas po. So yung Southern Kingdom, yun po ay Judah. Okay. To give God due honor and reverence, may I ask everyone to please rise. Tayo po tayong lahat. Yan po. Babasahin ko po sa inyo. Ako na lang po magbabasa kasi po King James po yung aking Bible. Pakisundan na lang po ninyo. Sabi po sa Jonah chapter 4 verses 1 to 11, "But it displeased Jonah exceedingly, and he was very angry, and he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying when I was yet in my country?
Therefore I fled before unto Tarshish, for I knew that thou art a gracious God and merciful and slow to anger and of great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Then said the Lord, doest thou well to be angry. So Jonah went out of the city and sat on the east side of the city, and there made him a booth, and sat under it in the shadow, till he might see what would become of the city. And the Lord God prepared a gourd, and made it to come up over Jonah, that it might be a shadow over his head, to deliver him from his grief. So Jonah was exceedingly glad of the gourd. But God prepared a worm when the morning rose the next day, and it smote the gourd that it withered. And it came to pass, when the sun did arise, that God prepared a vehement east wind, and the sun beat upon the head of Jonah, that he fainted, and he wished in himself to die, and said, It is better for me to die than to live. And God said to Jonah, Doest thou well to be angry for the gourd? And he said, I do well to be angry, even unto death. Then said the Lord, Thou hast had pity on the gourd, for the which thou hast not labored, neither madest it grow, which came up in a night, and perisheth in a night. And should not I spare Nineveh, that great city, wherein are more than 60,000 persons, that cannot discern between their right hand and their left hand, and also much cattle. Manalangin po tayo. Our great God and Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataong binigay niyo po sa amin na mag-aral ng inyong salita. Lord, stir our hearts, Lord. Use us, Lord. Use this preaching, Lord, so that we may understand fully your message. Give us receptive hearts, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Please be seated po. So, tignan po natin yung kwento po ni Jonah. So, ang lagi po nating natatandaan, si Jonah po ay inutusan ng Diyos na pumunta sa Nineveh. So ngayon, yung great city of Nineveh, siya po ay capital ng Assyrian Empire. So ngayon, ang sabi diyan, i-recap na po kasi yung chapter 4, yun na po yung huling-huling pangyayari na. So yung nauna sa chapter 1, sabi ng Panginoon sa kanya, Jonah, punta ka sa Nineveh, that great city. Yung pong Nineveh, kung ating pong titignan, siya po ay, yan, magandang city po siya. Napakagandang city. Yan po yung artist's rendition. So, yan po yung na-imagine niya kung ano po ang Nineveh. So, ang Nineveh po ay nandoon sa Iraq. Present day Iraq na po ngayon yan. So, ngayon po, ang Nineveh po, ay kung ikaw ay Hudyo, ay para kang nung World War II, pinadala ni Lord sa Berlin. Yung alam po naman natin, yung Berlin ay Jew hater sila. Yung mga kay Hitler, yung mga Nazi. So ngayon, ayaw niya pumunta. Bakit? Kasi nga gusto ni Jonah, mapuksa yung mga kaaway nila. So yun yung very reason kung bakit siya tumakbo. Hindi ko po sinasabi, hindi ko po gina-justify na tama yung ginawa ni Jonah. Ang pinag-uusapan po natin, ano yung reason, bakit ginawa ni Jonah yon, yung mga bagay na yon. So, still, disobedient si Jonah. Mali po yung ginawa niya. Let us make the story straight, ha? Na hindi ko po gina-justify yung ginawa ni Jonah. Pinag-aaralan lang po natin kung ano po yung totoong nangyari nung panahon ni Jonah. So ngayon, para siyang pinapunta ng Diyos sa Berlin nung World War II. Diba? Alam naman natin, well-documented yung ginawa ng mga Nazi sa Birkenau, sa Dachau, sa Auschwitz, sa Sobibor. Yung po yung mga worst na concentration camp, death camps ang tawag doon, labor camps. Nagtatrabaho sila until they die. Ganun po yung ginawa sa kanila. Yung mga hindi na kaya magtrabaho, nilalagay sa gas chamber. Inaano na lang nila, ginagas na lang nila. Tapos may oven doon, sinusunog na lang nila. So yung style po ng Assyrian Empire, I'm very sorry sa mga bata, mga teenager. So ito po talaga yung nangyari. So wala po tayong magagawa. I'm very sorry, mga parents, paki-explain na lang po din sa kanila thoroughly after this, na nung panahon po ng mga Assyrians, kaya bakit galit na galit si Jonah, ayaw niyang maligtas sila,
Kasi po yung ginagawa ng mga Assyrians, pag ko-conquer nila yung city, ko-conquerin nila, tapos kukunin nila yung mga tao, may ko-conquerin na naman silang city ng Israel, ang gagawin nila para ma-dishearten yung mga tao, sumuko na, binabalatan nila ng buhay yung mga Israelita. Para pakita, syempre, humihiyaw yun eh. O sige, ganito mangyayari sa inyo pag di kayo sumuko. Diba? Ganun po ang ginagawa. Meron pang isang king ng Nineveh, ang ginawa niya, tinumpok-tumpok niya yung mga ulo, ginawa niyang pyramid yung bungo ng mga patay ng mga Israelita. So ano pa ang ginawa? Meron pa, well-documented yon sa, teka, tingnan ko alam ko nandito po yun. Nailagay ko. Ayan. Yung pong Sennacherib, kwento po ni Sennacherib to, tungkol sa Lachish, nung kanyang inano, nasa British Museum po ito. Ito po ay bas relief. Kita po ba? Kita po. Nakikita po ba? So ito po ay bas relief. Ayan po. So dyan sa depiction niya, hindi ko na kasi mailagay. So meron part dyan na yung mga Israelite ay dinidismember. Pinuputulan po. Para ipakita sa kanila kung gano'ng kabrutal. Brutal atrocities po talaga ng gyera yon. So wag po nating i-wish na magkaroon ng gyera dito sa atin. So part po yan ng history. So ano pa ang ginagawa? Nilalagyan ng pole na matulis dito. Kasi nahayaan nilang mamatay. So yan po yung mga torture na inabot ng mga Israelites. Kaya si Jonah, being a patriotic, yun po yung kanyang puso. Kaya lang, hindi mahalaga sa Panginoon yung patriotism, hindi po mahalaga sa Panginoon yung ating personal opinion. Hindi po mahalaga yan sa Panginoon. Ang mahalaga po sa Panginoon ay inutusan siya. Kaya tandaan po natin, inutusan siya. There is a command. Okay, there is a command to follow. Okay, atras po tayo ulit. So makikita niyo po yan sa British Museum. Kaya kung kayo po ay mapupunta sa Inglaterra, balitaan niyo po ako, picturean niyo, at send niyo po sa akin, bigay niyo po yung picture para meron po akong, wala po tayong kaso na proprietary. Diba? Binigay niyo lang po sa akin yung picture. Ito po yung Nineveh at present times. Ganyan na po yung pader niya. Nireconstruct na lang po yan. So great city po siya. Ang sabi sa Jonah, 3 days na nilibot niya, nag-preach si Jonah. Ganun po kalaki yung city. Yan po. So galit po si Jonah, pero hindi po na-justify dapat yung galit niya sa mga Ninevites. So ano po ang sabi ni, nag-usap sila eh. Ang sabi ni Jonah, sabi niyang ganun. Ayan, sabi niya sa verse 2. Kasi nakatayo siya ron sa labas ng lumabas siya sa chapter 4, pagkatapos siya mag-preach, lumabas po siya doon sa city. Pero sa chapter 3, makikita po natin doon na nakalagay na nag-repent naman yung mga tao. Nagsisi sila. Nagsuot sila ng saklot. Pero si Jonah, gigil na gigil. Ayaw niya pa rin. Ayaw niya pa rin mangyari yung, ang gusto pa rin mapuksa ng Panginoon. Kaya sinabi niya, sabi niya sa verse 2, therefore I fled before thee unto Tarshish. Bakit daw siya pumunta sa Tarshish? Yung Tarshish po, marami po nagsasabi na scholar, yung po ay bandang Spain. So galing siya ng Joppa, galing po siya ng Israel, sa Palestine, papunta po siya ng Spain. For I knew that thou art a gracious God, and merciful, and slow to anger, and of great kindness, and repentest thee of the evil. In-identify niya na the very character of God. Yung po ay makikita natin. Ayan po. The character of God. Ayan po. Ang Panginoong Diyos po ay pinakita na dyan ni Jonah. Ano ba ang ating Panginoong Diyos? He is forgiving. God is merciful, plenteous in mercy. Ano po ang pagkakaiba ng grace and mercy? Ang grace po ay winitheld hindi ibinigay ng Panginoon sa atin yung bagay na hindi natin karapat-dapat. Ano po ba ang karapat-dapat sa atin? Hellfire. Di po ba? Dapat tayo, makasalanan tayo lahat. Ano po ang sabi sa Isaiah 64:6? Ang lahat po ng ating righteousness is like yung pong rag. Yung pong Hebrew word doon po, I'm very sorry po sa inyong lahat, pero yung pong filthy rag po doon sa Isaiah 64:6 ay gamit na pasador.
Yung po yung Hebrew translation. I'm very sorry. Yung po talaga yun. So yung po ang tingin ng Panginoon sa ating righteousness. Wala pong matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat po tayo ay marumi. Lahat tayo makasalanan. Pero dahil po ang Panginoon Diyos, He is forgiving, He is merciful, He is benevolent, He is gracious, kaya po tayo napatawad. Yung mercy naman po ay tayo po ay hellfire na sigurado. But He withheld that judgment from us. And that is mercy. Diba? Yun yung sinasabi ni Jonah. You are gracious, you are merciful. Alam ko na yan. Kaya nga ako tumakas eh. Kasi ayoko silang patawarin mo. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Ngayong umaga, search our hearts. Baka mamaya may kaaway tayo. Diba? Na hindi natin mapatawad. Patawarin natin. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Huwag tayong magiganti. Yaan nyo po na ang Panginoon Diyos ang umiganti para sa atin. Yung po ang sabi ng Diyos, vengeance is mine. I will recompense, saith the Lord. Kaya tandaan po natin, hindi po sa atin ang pagganti. Bakit? Kasi pag tayo po ay gumanti, yung napuot po tayo, ay tayo po ay nagkakasala. Mas magiging susceptible tayo sa temptation, sa kasalanan. Tandaan po natin yung acronym na HALTS. HALTS. Hungry, angry, lonely, tired, sleepy. Diyan po tayo magiging susceptible sa sin. Tandaan po natin yan. Kung makakasama nyo po si Anya, ito po, anak ni Sister Mimay, doon nyo po may intindihan lahat yung HALTS. Siya po talaga meron siya ng ganun. Pag hungry siya, talagang makikita mo, ang hirap siyang kausapin, agitated siya. Diba? Yung angry na siya. Pag lonely siya, lalapit siya sa mama niya. Diba? Magpapacomfort siya, tapos maglalaro na naman siya. So pag sleepy siya, yun na naman. Diba? Nag-iiba na yung temperaments niya. Diba? So sometimes, ganun din tayo, hindi natin alam. We are acting like a child. Diba? Pero ang Panginoon, yun yung sinabi kanina. Kung nakita nyo kanina, yung kinote sa Romans chapter 12, verses 1 and 2. Diba? Sabi niya, I beseech you therefore, that present your bodies. Isuko natin, i-present your bodies. Diba? I beseech you. Dahil sa Panginoon na mapagmahal, hindi niya tayo pinupuwersa. Diba? Ang gusto niya, isuko mo yan. Diba? Nakikiusap siya, I beseech you therefore, my brethren. Diba? Hindi niya tayo pinupuwersa na kino-coerce. Okay, isuko niyo yan ha. Pag hindi niyo sinuko yan, bukas na bukas, tatamaan kayo ng kidlat. Hindi po ganun ang Panginoon. Gracious po siya. Di po ba? Napakabait niya para sa atin. Tender-hearted, compassionate. Alam niya yung frame natin. Alam niya yung iniisip natin towards our brethren. Di ba? Yung po ang pagiging, ayan po, letter C, compassionate. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Di ba? Pag hindi tayo marunong magmahal, eh hindi po tayo sa Diyos. Di ba? Bakit? Because God is love. Yun po ang totoo niyan. Di ba? Ayan. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness, even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. Yun po ang sinasabi. Kailangan mahalin natin yung kapwa natin. Bakit? Yung ating kapariran. Yung kapatiran po natin, hindi po natin dapat tinitisod. Ano? We should not be sowing discord among the brethren. Napakasama po nun. Galit na galit po ang Diyos doon, sabi sa Proverbs. Abomination po sa kanya. 6 things that I hate. 7 is an abomination. Sabi po ng Panginoon, yung abomination po ron, yung sowing discord among the brethren. Wag niyo pong pag-aawayin yung mga magkakapatid. Kung meron po kayong concern sa kapatid ninyo, paratingin niyo po sa pastor niyo. Siya po ang magdi-deal with nun. Trabaho niyo po yun. Yung po ay isa sa mga dapat niyang gawin. Ayusin yung magkakaaway. Ngayon, kung may nag-aaway, ay wag niyo na po kayo makigulo. Ha? Kasi po, masama po yun. Yung po yung sowing discord among the brethren. Hindi po malulugod ang Panginoon doon. Ano sabi sa 1 John 3:14-16? For we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Okay.
We know that we have passed from death unto life because we love brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Whosoever hateth his brother is a murderer. Yung po ang sabi ni Juan. And you know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God because we laid down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. So pag tayo po ay namuhi sa ating kapatid, tayo po ay sinabi na po na murderer. Diba? Kaya iwasan po natin na mamuhi. Kung meron po tayong kaaway, wag po nating pabayaan na magkasala tayo. Magkasala ang puso natin. Hayaan po natin ang Panginoon ng kumilos sa Kanya. Kaya nga po siya Diyos eh. Diyos po siya, siya po ang bahala. Siya po ang kikilos, siya po ang gagawa. Diba? Hayaan po natin na gawin ng Panginoon Diyos ang Kanyang trabaho. Diba? Pakilusin po natin siya. Sabi po sa John 15:13, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang Panginoon Kristo po, binigay ang Kanyang buhay. Diba? Agape. Agape love. Sacrificial po. Nag-sacrifice po ang ating Panginoon. Ayan. So number 2, galing po tayo sa the love of God, sa character of God. Number 2 naman po tayo, the command of God. Ano po ba ang pinag-uutos ng Panginoon? Sabi sa Matthew 28, ano po ba inutos kay Jonah? Jonah, go to Nineveh. Go there, sabi po dyan sa Matthew 28, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Yung pong go dyan ay in an active imperative mood. Ibig sabihin nun, keep going. Pumunta ka, dumiretso, tuloy-tuloy. Huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Hindi po yan sinabi sa mga pastor or workers. Lahat po yan. Ang Panginoong Jesucristo po, paalis na po yan, papunta na ng langit. Nagbibili na po siya. Yung pong mga nakikita natin sa mga literature, sa mga books, sa mga movie, na yung mga 12 apostles lang, hindi po. Nung umangat po ang Panginoon, mga 500 plus sila doon na nakakita sa Panginoon. Sila po yung mga eyewitnesses. So, binilin po yan sa ating lahat. Ang sabi diyan, go ye. Inuutosan po tayo. Diba? Ang sabi ng Panginoon Diyos, go. So, yun yung sinabi kay Jonah, go. Ano pong ginawa ni Jonah? Tumakbo siya sa Tarshish. No. Disobedient. So, anong ginawa sa kanya? Ano pong ginawa kay Jonah? Pinalunok siya sa whale. Sabi ng mga iba Bible skeptics, hindi raw po posible yun. Hindi raw mabubuhay si Jonah for 3 days. Tandaan po ninyo, yung pong belly, kahit tayo po, sa tiyan natin, meron po tayong oxygen. Bakit? Kasi po, ginagamit po yung oxygen sa digest. Sino po yung mga nasa medical practitioners dito? Yung pong nurse, yung alam po naman natin si Pastor Medtech. So, naintindihan po nila yan. Yan po yung science, di ba? So, hindi po totoo na masasuffocate siya. Mabubuhay siya ron for 3 days. Kaya lang, ano po ang mangyayari kay Jonah? Napakasakit po na nangyari kay Jonah. Bakit? Hindi po ito totoo na nangyari kay Jonah. So, balikan po natin saglit. Hindi po nangyari kay Jonah na nasa loob siya ng whale's belly, na nakaganyan pa siya, nakaupo siya. Hindi po totoo yun. Pag nasa loob ka ng whale's belly, naiipit kang ganun. Naranasan nyo ba yon? Yung unan, lagay nyo, tsaka yung kumot. Diba? Parang ganun siya sa loob. So all of those gastric juices, na-shred po yung upper skin niya. Kasi, bakit siya nagagalit nung tinanggalan siya ng, yung gourd. Hindi po yung artist rendition lang po yan. Yung gourd actually, ampalaya po. Parang ganun lang siya, maliliit lang na, pero sa dami ng mga dahon, na-shield off siya. Diba? So bakit siya ngayon humihingi sa Panginoon, masama ang loob niya nung nawala yung gourd? Diba? Kasi nga, yung skin niya, sanay naman sila sa mainit eh. Diba? Kasi nga na-shred na yung skin niya. Ba't siya pinaniwalaan na prophet siya? Biro mo, may nagpipreach yung ganun sa inyo, sa kalagitnaan nyo na na-shred. Sino yan? Sino yan? Ayun si Jonah, yun yung nilunok ng whale. Diba? Yun yung evidence na nilunok siya ng whale. Diba? Yun yung evidence na pinarusahan siya ng Panginoon dahil sa pagiging matigas ang ulo niya. Kaya tandaan po natin, pag inutusan tayo ng Diyos, sumunod po tayo. Pag hindi po tayo sumunod, palulunok po tayo ng Diyos sa whale. Hindi po literally na whale, Baka kung sino man po sa atin ngayon na inutusan ng Diyos na nag-disobey, hindi ko po alam kung anong nangyayari sa inyo ngayon. Mag-isip-isip po tayo. Mag-reflect po tayo.
Baka mamaya tayo ngayon ay nasa loob ng whale. Lord, bakit ako nandito ngayon? Bakit ako distressed? Bakit ako naghihirap? Ba't ako nahihirapan? Baka mamaya nasa loob kayo ngayon ng whale. Diba? Mag-reflect tayo. Diba? Tignan natin kung anong ginagawa natin. Baka mamaya tayo na yung Jonah na inutusan ng Diyos. Diba? Tandaan po natin, tayo po ay mananampalataya. Tayo po ay tinawag ng Diyos na, paano? Ayun po yung sinabi kanina, go! Diba? Inutusan tayong lahat. Lahat po ay utos po sa atin lahat yan. Hindi lang po sa mga pastors, hindi lang po sa mga preachers, hindi lang po sa mga church workers. So ngayon, kung teacher ka, student ka, worker ka, diba? Inutusan ka ng Diyos na i-reach out yung office mate mo, yung kaklase mo, yung co-teacher mo, yung co-worker mo. Saan ka man? Sa hospital ka ba nagtatrabaho? Tinawag ka ng Panginoon para i-share yung gospel sa kasama mo. Pag hindi mo ginagawa yan, you are directly disobeying God's command. Diba? So, teaching them to observe, ibig sabihin yan, discipleship na po yan. Diba? So, yung teaching, once baptizing them, ini-introduce yung gospel sa kanila. Pag hindi nyo po yan ginawa, direct disobedience po yan. Dereliction of duty po ang tawag dyan. As a Christian, you are disobeying God. Tignan po natin. Reflect on this. Pag-isipan po natin. Magbuni-muni po tayo. Mamayang gabi, bago tayo matulog, mag-pray po tayo. Lord, am I still in your will? Nasa kalooban mo pa ba ako? Tandaan po natin ang train. Sino na po nakasakay ng train? MRT, LRT. Taas po ang kamay. Lahat. Lahat tayo. Yung may mga iba pa na hindi pa nakakasakay. Tandaan po ninyo, ang train ay tumatakbo ng steady, mabilis, efficient, di ba? Optimum. Saan? Sa kanyang release. Ganun po ang Kristiyano. Ang Kristiyano po ay tumatakbo ng matuwid, ng diretso, with optimum level of service. Saan? Sa will of God. Yun po yung release natin. Pag tayo po ay nadiskaril, nalaglag do sa ating release, ano po mangyayari? Disaster. Di po ba? So ganun din po tayo. Tayo po ay halintulad sa train. So wag po tayong mawawala sa will of God. Dapat straight pa rin po tayo. Lagi po tayo doon lumalakad. Dire-diretso. So very clear po ang command of God. Sabi diyan, sa 1 Timothy, ano po ang will ng ating Panginoon? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So yun po yung will ng Panginoon. Diba? Kailangan makakilala lahat, maabot. Diba? So ngayon, mamaya, i-discuss po natin yung susunod po, sa number 3 po. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Baka mamaya sabihin nyo, ay natatakot po ako eh. Nininervyos ako eh. Hindi po katwiran sa Panginoon yan. Humingi po kayo ng kalakasan. Yung power po dyan ay dunamis sa Greek. Doon po natin nakuha yung dynamite. Sumasabog. Hindi po yung sinasabi na sumasabog po yung kilikili o body odor. Ha? Ang sinasabi po dyan, you have the power. Diba? Ng New Year, explosion. Diba po? Ng mga nagpapaputok. Diba? Malakas. Diba? Yun po yung effect ninyo. Yung effect po natin, malakas. Nagbibigay ng power. Diba? Maririnig ng mga tao yung gospel. Diba? It is the power of God unto salvation. Makakakilala sila ng kaligtasan dahil dito. Diba? Yung pong power na yan, hindi po yan inherent sa atin. Hindi po yan galing sa atin. Galing po yan sa Diyos. Diba? Hindi po yan nakukuha lang ng kung saan-saan. Kundi sa Panginoon Diyos mismo, yung power. The consequence of not following God. Yung po yung consequence. Ano pong ginawa kay Jonah? Pinasubo siya sa whale. Naghirap siya ron for 3 days. Yung pong chapter 2, doon niya na-realize yung pagkakamali niya. Kung pag-aaralan niyo po, kayo na lang po bumasa, magkaroon po kayo ng devotion sa chapter 2 ng Jonah. Doon po siya na pinagsisihan niya na yung ginawa niya. 'Di ba? Huwag na po nating paabutin. Kaya po yan sinulat, yung mga storya na yan, hindi po para gayahin natin. Yan po ay para mapag-aralan natin na ito po yung gagawin sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Sabi ni Jonah, nagsisi na siya. Sa chapter 2.
kaya siya niluwa nung whale. Okay. Ang sabi po diyan sa Ezekiel chapter 3 verses 18 and 19, when I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yet if thou warn the wicked, and turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but hast delivered thy soul. Yan po ang warning sa atin. Pag hindi raw natin shinare yung gospel, kung meron po kayong ka-office mate, kung meron po kayong ka-schoolmate, best friend nyo, nakaklase nyo, na hindi nyo shinare ang gospel, i-require ng Panginoon Diyos yung dugo nila sa inyo. Yung po sinabi dyan sa Ezekiel. Tingnan po natin, baka sabihin nyo, Old Testament po yan. Tingnan natin. Sabi sa Acts 20, chapter 20, verses 26 to 28, si Apostol Pablo po nagsasalita rito. Ang sabi niya dyan, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed. Makinig po kayo. Sabi niya dyan, take heed, therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which had purchased with His own blood. So makikita natin dyan, sinabi ni Apostol Pablo, I'm pure from the blood of all men. Malinis po ang kamay ko sa dugo ng mga tao. Sabihin nun, pagdating po sa Bema Seat of Christ, i-require po sa atin, akyat tayo, kasi hindi naman po yun hindi po yung judgment. So parang ang Bema Seat of Christ, parang Olympic game, i-reward tayo. So ngayon, pag akyat ninyo ng stage, paano kung meron kayong hindi sinera ng gospel, na kaibigan mo, best friend mo ng college, diba? Ngayong college, best friend mo sa school, best friend mo sa work, hindi mo man lang shinare yung gospel. Ay, ako'y Christian, pero secret lang, hindi nila alam. Wala kayong clue. Diba? Pwede ba yung ganun sa atin bilang mananampalataya? Hindi po pwede yun. Hindi yun natin pwedeng ilawan ng kandila at tatakpan mo ng balde or bushel. Diba? Hindi, ilalagay mo siya sa pinakamataas, diba? Para magningning at magliwanag. Yun po ang dapat natin ginagawa. So ang gospel, yan po ay binigay sa atin, sa ating lahat. Para para i-share natin. Di ba? Parang, anong feeling mo noon? Napakadamot mo. Ikaw pupunta ka sa langit. Yung best friend mo, yung kamag-anak mo, hindi pupunta sa langit. Di ba? Anong feeling mo noon? Masaya ka ba sa sarili mo noon? Natutuwa ka ba? Anong klase kang kaibigan? Pag nalaman ng best friend mo na nandudun ka sa langit, siya nandudun sa impyerno. Di ba? It's very disappointing. It's very disheartening to hear na gano'n ang mangyayari. Di ba? Ngayon, tayo po ay binigay sa atin ng gospel, pero may choice naman po sila. Hindi po natin kasalanan pag di nila tinanggap. Ang sabi sa atin Panginoon, sa atin ng Panginoon, share the gospel. 'Di ba? Go. Go, umalis kayo, lumakad kayo. 'Di ba? So, ang gusto ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na capability ng tao is availability. So pag hindi ka available, hindi ka gagamitin ng Panginoon. 'Di ba? Paano ka gagamitin ng Panginoon? Puyat na puyat ka. Kakalaro mo ng ML, ng COD. Hindi po masama na maglaro . Don't get me wrong. Nag-ML din ako, naglaro ako for quite some time. 'Di ba? Hindi po masama na mag-ML. Hindi po masama maglaro. Pero dapat ilagay natin sa tamang oras. 'Di ba? May time para sa lahat. May time para manood, mag-relax. Okay yan. Approve naman ng Panginoon yan . Di ba? Basta meron lang boundaries. Di ba? Nilalagyan natin ng hangganan. Huwag po tayong susobra dun. Kapag sumobra tayo roon, everything na excessive, talagang magdudulot ng sa atin sa kasalanan. Ayan, sabi sa 2 Corinthians, ito po yung Bema Seat na chapter 5, 2 Corinthians chapter 5. Knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciences. Sabihin nun, dapat tayong matakot sa Diyos. Di ba? Ang sabi sa, teka lang po . Ang sabi po sa Jeremiah chapter 5, ano ko po Jeremiah chapter 5. Verse 22.
Ang sabi po sa Jeremiah chapter 5 verse 22. Sabi po dyan ng Panginoon Diyos, "Fear ye not me, saith the Lord. Will ye not tremble at my presence, which have placed the sun for the bound of the sea, by a perpetual decree, that it cannot pass it, and though the waves thereof toss themselves, yet can they not prevail, though they roar, yet can they not pass over it?" Yun po yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Fear ye not me? Hindi pa kayo natatakot sa akin? Sabi ng Diyos. Hindi ko na kayo kailangan takutin, sinasabi ng Diyos. Kailangan matakot na lang kayo talaga sa akin. Ano ba yung kapangyarihan ko? I place a perpetual decree. Sabi niya, ganun, nilagyan ko ng linya, yung seashore, na kahit na bumagyo, magkaroon ng tsunami, babalik at babalik pa rin yan sa dagat. Babalik pa rin dun sa shoreline na itinakda ko, sabi niya gano'n. Sabi niya sa verse 23, "But these people have a revolting and rebellious heart. They are revolted and gone. Neither say they in their heart, Let us now fear the Lord our God, that giveth rain both the former and the latter in his season. He reserveth unto us the appointed weeks of the harvest." Verse 25, "Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you." Yun ang sinasabi rito sa Jeremiah chapter 5. Yun daw mabuting bagay na ibibigay sa inyo ng Panginoon, winitheld niya. Hindi niya binigay yung blessing. Bakit? Kasi nga matigas ang ulo natin. Hindi natin siya sinusunod. Diba? Yun po ang mangyayari kay sumunod sa Panginoon. Kaya kailangan natin siyang sundin. Diba? Anong inutos niya? Go! Humayo tayo. Hindi po tayo rito na magkwentuhan lang na magkwentuhan. Okay lang po yung mag-fellowship. Wala pong problema rin yun. For edification of the church po yun. Ibig sabihin ng edification, to build up. Para ma-build up po tayong lahat yung faith natin. Pero meron pa pong command na iba. Hindi lang po yun. Hindi lang po umupo rito at pakinig. Pero tama po yan, ha? Tama po yan, ha? Don't get me wrong. Hindi ko po sinasabi na huwag na kayong rito. Not forsaking the assemblies of ourselves together. Kung wala po kayong better reason na mag-online, dapat nandito po kayo. Dapat, on-site, worship. Yung po nire-require ng Panginoon. Hindi niya po gusto yung online lang. Natuto lang po tayo mag-online dahil doon sa pandemic. Diba? Nagkaroon ng COVID. Diba? Pero ang require ng Diyos ay nandito po tayo. Nag-worship sa Kanya. Diba? Ayan. Number 4, the commendation of God. Matthew 25, verse 21 and 23. His Lord said unto him, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou unto the joy of thy Lord." So ano po ang mangyayari sa atin pag tayo po ay nakita ng Panginoon pagdating sa langit? Sino po naglalaro ng ML? Di ba? Pag double kill, triple kill. Ano susunod? Maniac, savage. Di ba? Pagkatapos, sabihin siya? MVP. Recorded lang po yun. Computer lang po yung nagsasabi nun. Recorded na yun. Pero pagdating po sa langit, Panginoon Diyos po magkukomment sa atin pag ginawa natin yung kalooban niya. "Thou good and faithful servant, enter thou unto the joy of thy Lord." Baka mamaya, pagpasok mo ng langit, ay, sino ba to? Ay, ito yung yung matigas ang ulo, ayaw sumunod, ayaw mag-share ng gospel. Ito yung ayaw humayo. Diba? Ano sabihin sa'yo ng Panginoon? "Thou slothful servant." Diba? Sige, pumasok ka na. Diba? Pag sinabi ng Panginoon na, "Well done, good and faithful servant," pagpapalakpakan pa siguro yung mga anghel. Pinapalakpakan ka, lumalakad ka, papasok ng kalangitan. Diba? Sabing gano'n, ano sabi sa Daniel? Na those who led people to righteousness, sabi nga, they will shine like the firmament in heaven. Magsishine kayo katulad ng star. Diba? So, ibig sabihin nun, yung mga pastors, katulad ni Pastor Zorel, siya po ay magsishine sa langit. Nagniningning. Bukod pa po doon sa crown yun. Diba? Ikaw, tatamad-tamad ka pagpasok mo. Yung mga kasama mo, may mga crown. Nagniningning, ikaw wala. Biglang mapapayuko ka na lang, iiyak ka. Lalapit sa iyong Panginoon sa Kristo. Wala na pong iyak doon, wala na pong luluha. Pupunasan. And I will wipe away your tears. Yun po ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Diba? Pero nakakalungkot. Diba? Papasok ka sa langit, empty-handed. Wala kang crown. Yung crown po, gagamitin natin yun na
pag i-worship natin Panginoon Diyos, ilalapag natin sa harapan niya yun. Kung ilang patong-patong na corona na yung sa kasama mo, kasi ikaw wala ka, sa tingin mo, pupunta ka ba sa harap nun? Malamang nandun ka lang nag-worship sa likod. Diba? Kasi mapapaya ka wala ka namang ilalapag na crown Diba? So tignan po natin, we aspire, we press forward. Yun po yung ginagawa ng runner, diba? We press forward, tumatakbo tayong mabilis para maabot natin yung finish line. Diba? Yung marathon? Diba? Ang buhay Kristiyano po ay marathon. Kailangan tanggalin natin yung mga weights that easily beset us. Diba? Ano yung mga runner? Ano yung suot nila? Sino po yung nagmamarathon dito? Yung suot nila, ano yung tawag na ron? Yung mga jersey na, yung pawis nawawala, diba? Yung nagbabike, nakita nyo ba yung aerodynamic na yung mga helmet na sinusuot nila, diba? Para maiwasan yung drag. So, ganun din po tayo bilang Christian. Yung pong ating mga weight, tatanggalin na po natin yun. Yung mga that easily beset us. Ano pa yung mga yun? Diba? Yung excessive na paglalaro. Napupuyat tayo. Kinabukasan, hindi tayo, utusan tayo ng magulang natin. Yung pamangking ko. Sabi gano'n, sabi nung nanay niya, ay, pupunta ka, bumili ka na ng mantika. Kinapos yung mantika. Nagluluto siya, nagpiprito. Ay, mama, mamaya na. Nakarang ako, nakarang. Nagalit yung nanay niya. Pinagalitan siya, minura pa siya. Sumunod din naman siya. Bumili siya. Nagalit pa yung nanay niya. Diba? So, tignan natin mga bata. Baka mamaya excessive na yung paglalaro natin. Tignan natin yung mga ginagawa natin. Baka mamaya excessive na. Diba? Hindi na nakakalugod sa Panginoon. Kailangan na nating tanggalin, bawasan. Diba? Yun yung mga bagay na makakatisod sa atin, sa pagtakbo natin. Diba? Ako, pag bumili ako ng rubber shoes, paano kayo bumili ng rubber shoes na pangtakbo? Ako, yung design mo, maganda. Yung name, matibay to. At the same time, pagkatapos, tinitimbang ko, ginaganon ko sa kamay ko. Makakatakbo ba ako ng maayos dito? Baka mamaya, mabigat to. Hindi ako makakatalon dito pag nag-basketball ako. So, ganun din po tayo sa buhay Kristiyano. Tignan natin, pag-aralan natin kung ano yung mga magpapabagal sa atin. Diba? We press forward for the mark of high calling. Tinawag po tayo ng Panginoon Diyos lahat para abutin yung finish line na yun. Ano yung finish line? Pagharap po natin sa Panginoon, sa Bema Seat, yung po yung finish line. Doon po tayo i-reward. Yung po ay awards night. Mas matindi pa po sa Oscars yun. Sa lahat ng mga awards night dito. Mas matindi pa po yun na nag-doctorate ka, nag-masteral ka sa school. Diba, tatawagin tayo, isa-isa. Kaharap ka sa Panginoong Kristo mismo. Siya'y magpuputong ng corona sa'yo. Wala nang iba kundi Panginoong Kristo mismo. At makikita mo yung nail print sa kanya. Yung butas sa ulo niya. Yung sugat sa tagiliran niya. Ano sasabihin sa'yo ng Panginoon? Thou good and faithful servant. You're good. Diba? Anong masarap na commendation? Commendation ba rito? O commendation sa langit? Ng Panginoon Kristo mismo. Sino? Mamili po kayo. Sinong gusto nyo? Yung record na nagsasabi sa inyo na MVP. Yung bang gusto nyo? Okay lang yun, maglaro kayo. Pero hindi yun ang Hindi po yun ang buhay. Di ba? Hindi po doon tayo. Hindi lang po yun ang buhay natin na sa laro lang. Puro laro lang. Di ba? So, ano po ang natutunan natin sa ating buhay Kristiyano? Di ba? Na lagi, na tayo nagkakamali, may karampatang parusa yan galing sa ating Panginoon. Kaya pag-ingatan po natin. Di ba? Huwag na yung magtitisod ng kapatiran. Huwag po nating hayaan na magkasala o maging stumbling block sa ating kapatid. Tandaan po natin yan. Lagi po tayong mabuhay sa pagmamahal sa ating mga kapatid. Tumayo po tayo. Let us pray. Our great God and loving Father, make us a vessel fit for your service, always ready for the great work, aligned to do your will, Lord. Give us a zealous heart of doing the work of the ministry for the furtherance of your gospel. Make us worthy to be called good and faithful servants of yours, Lord. Lord,
alam naman po namin na lahat kami rito ay tinawag ninyo at gusto po namin tumugon sa inyong panawagan, Panginoon. Kapatid, kung ikaw ay naniniwala na gusto mo sumunod sa Panginoon, pray po namin kayo. Pakitaas po ang inyong kamay. Taas po ang inyong kamay. Pagdadasal po namin kayo. Pakitaas po ang inyong kamay. Huwag po kayo mahiya. When no one looking around, let us bow our head. Yung po mga kapatid po natin, taas po ang kamay. Papanalangin ko po kayo. Okay po. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Panginoon Diyos, maraming salamat po for giving us an obedient heart, Lord. Alam po namin na hindi niyo po kalooban na kami ay ipasubo sa way, Lord. Alam po namin, Lord, ang gusto mo ay magkaroon kami ng abundant life, a life that is pleasing. Our heart is aligned to your will, Lord. Yan po ang gusto niyo sa amin. At yun din po ang aming kagustuhan ngayong araw na ito, Panginoon Diyos. Kaya dalangin po namin ang pagbabasbas sa aming puso. Always give us receptive hearts, Lord, that we may understand thoroughly your word, Lord. At laging pumasok sa aming puso, panatili sa aming puso at kami mamunga ng naaayon sa iyong kalooban. Panginoon Diyos, lagi mo po kami samahan, pag-ingatan, pagalingin ang aming karamdaman, Panginoon Diyos. Ang lahat ng ito'y binabalik namin na may pagpupurit pa salamat. Sa iyo matabi sa pangalang Jesus. Amen at amen.